Hindi na tumuloy si Moises sa pagtakas dahil baka makita pa siya ng mga kaibigan ni Justin, kaya minamabuti na lamang niya na bumalik sa loob ng bahay at magtatago muna siya. Kapag nakahanap na siya ng tiyempo, doon na siya tatakas. Sa pagpasok nila ni Justin sa loob, nagulat na lamang sila kung bakit nandito ang sasakyan ni Rafael at naghinala pa sila na may ibang babae na dinala ang ama ni Justin sa kanilang rest house. Kaya tumuloy na sila sa pagpasok sa loob ng bahay upang hulihin ang pambabae na ginawa ni Rafael. Samantala, sa paggising ni Rafael kagad niyang hinanap si Moises, ngunit biglang dumating sina Justin at nagtanong kagad ito sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa rito. Nakahanap naman ng alibay si Rafael sa kanyang anak, ngunit nagmamatsyag pa rin sila sa paligid at baka itinago ni Rafael ang kanyang babae. Kinakabahan ng labi si Rafael sa kalagayan ni Moises at baka makita ito nila Justin dito sa loob ng rest house. Pati rin si Mercedes, nagulat siya na nandoon pala si Rafael sa kanilang rest house at nagtanong siya kay Rafael kung anong oras ito uuwi. Sinabi naman ni Rafael na uuwi siya ngayong gabi at pati na rin si Justin. Nakiusap si Justin sa kanyang ama kung pwede ba nila ituloy dito sa rest house ang kanilang party. Ngunit hindi pumayag si Rafael at sinabihan niyang kanyang anak na gusto niyang mapag-isa upang makapag-relax siya ng mabuti. Kaya aalis na lamang sila ni Justin upang bigyan ng space ang kanyang ama. Bago tuluyang umalis sina Justin sa rest house, nagpasalamat muna si Kelvin kay Rafael sa lahat ng tulong na ibinigay sa kanya. Sinabihan ni Justin ang kanyang ama na huwag itong mag-alala. Mapagkatiwalaan si Kelvin. Si Kelvin mismo nag-volunteer na magbigay ng information na tungkol kay Moises kapag may nalalaman siya. Ang akala naman ni Kelvin na wala na siyang silbi kay Justin pagkatapos makulong ni Moises, ngunit kaibigan pa rin ang turing nito sa kanya, kaya malaki ang kanyang pasasalamat. Narinig lahat ni Moises ang kanilang pinag-usapan at nagalit siya ng husto noong nalaman niya na tinaydor pala siya ng kanyang matalik na kaibigan. Habang si Felicia, nagalit siya sa kanyang ina nung nakita niyang engagement ring. Galit niyang sinabihan ng kanyang ina kung bakit nag-guess ito kay Jaime. Ano ba ang kanyang pinaplano? Pero hindi sinagot ni Divine ang lahat ng katanungan ng kanyang anak. Gayunpaman, nagulat si Mercedes nung nakita niyang project details at doon ito isasagawa sa lote kung saan nila inilibing si Christine. Huli na si Mercedes na pigilan ang proyekto dahil nandoon na ang lahat ng investors sa construction site upang simulan ang kanilang proyekto. Kaya labis ang takot na nararamdaman ni Mercedes dahil mahuhukay na nilang kanyang matagal na itinatago na sekreto. Pumunta ang mga pulis sa morgue ng ospital upang tingnan nilang katawan ni Moises. Ngunit ang sabi ng lalaki na wala ng katawan ni Moises sa kanilang morgue at wala din ito sa kanilang record. Kaya naghinala sila na baka may nagnakaw sa katawan ni Moises. Sinabihan ni Rafael si Moises na hindi na pwede silang magtagal dito sa rest house. Nagtanong si Moises kay Rafael, gusto ba talaga siyang tulungan ito at paano? Ang sagot ni Rafael, ang importante sa ngayon, hindi nila malaman kung nasaan siya. Ang akala nilang lahat patay na siya. Bago nila malaman na buhay siya, ay nakalayo na siya sa lugar na ito. Ngunit hindi pumayag si Moises na magtatago lamang siya habang buhay dahil tapos na siya nito. Kakampi niya ang presidente ngayon at sa pagkakaalam niya, buhay pa ang presidente. Sinabi naman ni Rafael na buhay pa ang kanyang Tito Elazar, pero walang pag-asa na mabubuhay pa ang kanyang Tito Elazar ngayon. Dumating na ang mga suko upang imbestigahan kung sinong kalansay na nahukay nito. Sa pagkita ng Mercedes sa labi ni Christine, bumalik lahat ng kanyang alaala kung paano niya ito pinatay. Dadalhin ni Rafael si Moises sa ibang properties upang doon niya ito itatago. Ngunit ayaw sumama ni Moises dahil hindi siya naniniwala na tutulungan siya ni Rafael. Nagtanong si Rafael kung bakit ang hirap niyang maniwala sa kanya na tutulungan niya ito. Ang sagot ni Moises, bakit siya maniniwala ulit kay Rafael? Sarili nga niyang kaibigan trinaydo siya. Si Rafael pa kaya na hindi niya ito kaano-ano. Naintindihan ni Rafael si Moises, kaya sinabihan niya si Moises kung iniisip niya ang kanyang kaligtasan, sumama ito sa kanya. Ang sabi ni Moises, kung iniisip niya ang kanyang kaligtasan, siya ang sumama sa kanya. Kaya sumama na lamang si Rafael kay Moises upang maniwala ito sa kanya na totoo ang kanyang pagtulong. Habang si Mang Ernesto, nagwala naman siya sa kulungan dahil ayaw siya pinayagan na dumalaw sa kanyang anak kasi tapos na daw ang visiting hours.
Kaya huwag natin palalapasin ng kapanapanabik na mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.